Panday Pira, ang buhay ng unang Pilipinong maestro ng kanyon, ang unang Pilipinong artillery engineer ng Pilipinas. Sa bawat pahina ng kasaysayan, may mga pangalang umuukit ng ingay. Mga mandirigmang sumisigaw sa labanan, mga revolusyonaryong nagpapalitaw ng pag-aaklas, o mga pinunong binabago ang kinabukasan. Ngunit may mga bayani ring tahimik, mga bayaning hindi maririnig ang pangalan sa sigaw ng digmaan, ngunit ang kanilang ginawa ang nag-iingay para sa kanila kahit daan-daang taon na ang lumipas. Isa sa mga bayani ng katahimikan ay si Panday Pira, ang kauna-unahang Pilipinong artillery maker. Ang Panday na naghulma ng mga kanyon na naging sandata ng mga katutubo bago at habang sumasakop ang mga Kastila. Isang Panday mula Tondo, isang henyo ng apoy at bakal, andi ng taong ang talento ay kinilala ng kaaway mismo. Ito ang hindi madalas ikwento, ngunit hindi dapat makalimutang istorya ni Panday Pira. Taong 1483, bago pa man dumating ang mga Kastila, bago pa man umalingaungaw sa Pilipinas ang mga salitang kolonya, reduction at galleon trade, ang kapuluan ay puno ng mga bayan, kaharian at datuhan na may maunlad na kultura ng paglikha ng sandata. Sa kapuluan, kilala ang mga Panday. Sila ang gumagawa ng bolo, sibat, kampilan, sundang, at mga gamit sa pang-araw-araw. Subalit kakaunti lang ang may kakayahang gumawa ng mas malalalang gamit, mga kanyon. O at sa kakaunting iyon, isa ang umangat sa lahat. Si Panday Pira, isang Panday mula Tondo na nagmula sa lahing bihasa sa paghulma ng metal. Sa panahon nilang walang modernong pabrika, walang makinarya, at walang blueprint, ang paggawa ng kanyon ay isang sining, isang agham, at isang peligroso ngunit marangal na gawain. Si Pira ay hindi lamang basta Panday. Siya ay maestro ng metal, isang bihasa sa paglikha ng mga sandata mula sa pagkatunaw ng bakal at tanso. Mula sa Tondo, isang makapangyarihang sentro ng kalakalan, maraming mangangalakal mula China, India at kalapit bansa ang dumaraan. Dahil dito, nakapulot ng iba't ibang kaalaman si Pira sa pamamaraan ng metalworking. Sa kabataan pa lamang niya, ipinakita na niya ang kakaibang talento. Kaya niyang hulmain ang metal na may tamang timbang, wastong balanse, at eksaktong kapal mga katangiang mahalaga sa isang kanyon upang hindi ito pumutok sa mukha ng gumagamit. Kaunti lang ang marunong gumawa ng kanyon sa kapuluan. Kaya nang dumating ang mananakop, isa lang ang nakita nilang hindi nila kayang palitan. Nang dumating si Miguel Lopez de Legazpi at sinimulan ang pananakop sa Maynila, nabulabog ang mga lokal na datu kabilang sina Raja Soliman at Lakandula. Para sa kanila, ang digmaan ay hindi laban ng sibat lamang, kundi laban ng kapangyarihang may kanyon. At sino ang gumawa ng mga kanyon na gagamitin ni Soliman? Si Panday Pira. Ang kanyang mga kanyon ang itinayo sa ibabaw ng kuta ni Soliman na katutok sa Ilog Pasig, handang depensahan ang Maynila mula sa mga dayong may layong ang kinin ito. Bagaman hindi pa perpekto ang teknolohiya ng mga katutubo kumpara sa mga Kastila, sapat ang mga ito upang makapagbigay ng seryosong banta. Nang salakayin ng mga Espanyol ang Maynila noong 1570 at 1571, matindi ang depensa. At isa sa dahilan kung bakit hindi naging madali ang pananakop, ang mga kanyon ni Panday Pira. Sa huli ay bumagsak ang Maynila, ngunit ang pangalan ng pambihirang maestro ng kanyon ay umabot sa kaalaman ni Legazpi. Sa halip na parusahan, pinarangalan ng mga Kastila si Panday Pira. Bakit? Dahil ang isang Panday na gaya niya ay hindi nila kayang palitan. Hindi nila kayang gumawa ng mga kanyon sa bago at mainit na lupain. At walang sino man na kayang makipagsabayan sa husay ni Pira. Kaya imbes na kaaway, ginawa siyang opisyal na Panday ng Maynila. Sa kautusan ng kolonyal na pamahalaan, binigyan si Panday Pira ng lupain sa Pampanga, mga benepisyo, karapatang hindi pagbayarin ng tributo, at tinawag siyang Maestro del Artilleria, isang titulo na bihirang ibigay sa katutubo. Sa ngalan ng kaligtasan ng Maynila, gumawa si Pira ng mga kanyon para sa mga Kastila. Isang realidad na masakit tanggapin para sa ilan, ngunit isang realidad na nagpapakita ng komplikadong dinamika ng kolonyalismo. Minsan ang isang bayani ay napipilitang maglingkod upang mabuhay ang sarili at ang pamilya. Ngunit higit sa lahat, nakilala si Pira dahil sa kakaibang pagkakayari ng kanyang mga kanyon. Para sa mga Kastila, ang paggawa ng kanyon ay gawaing nangangailangan ng
Tamang timpla ng tanso at bakal, eksaktong kapal ng baril, tamang haba at lapad, at kaalaman sa pagtiyak na hindi sasabog ang kanyon sa una nitong putok. Wala siyang modernong lathe, mold o civil engineering. Wala siyang blueprint na gaya ng European artillery, ngunit nagagawa niya. Paano? Mano-mano, sining, talino. Karunungang minana at pinalawak ng henerasyon. At dahil dito, kinilala siyang isa sa pinakamagaling na panday sa buong kapuluan. Ika-6 na kabanata. Ang paglipat sa Pampanga habang lumalaki ang kontrol ng Espanya sa Maynila, lumalalim ang pangangailangan nila sa kanyon. Ngunit hindi maaaring manatili sa dinarayong lungsod ang Panday. Kaya inilipat si Pira sa Pampanga, malapit sa mga minahan ng tanso at bakal. Doon niya itinayo ang mas malaking pandayan. Doon niya hinulma ang mga kanyon na ginamit sa Intramuros at iba pang kuta. Doon niya tinuruan ang ilan pang lokal na panday, bagaman kakaunti lamang ang nakapantay sa kanyang talento. Ito ang panahon kung kailan lumawak ang impluensya niya, hindi bilang mandirigma, kundi bilang utak ng artillery ng kapuluan. Taong 1576, sa edad na 90, pumanaw si Panday Pira. Para sa isang Pilipinong nabuhay noong ika-16 na siglo, ang ganitong edad ay pambihira. Sa kanyang kamatayan, naghahatid na sinarya na patayan nagdalamhati maging ang mga Kastila. Hindi dahil kaibigan siya, kundi dahil nawalan sila ng panday na hindi nila kayang palitan. Sa pagkamatay niya, bumagal ang produksyon ng kanyon sa Maynila. Naghanap pa sila ng kapalit sa loob at labas ng bansa, ngunit walang makapantay. At dito nakikita ang tunay na sukatan ng kanyang talento. Isang kolonya ang nangambang mawalan ng depensang sandata dahil namatay ang isang Pilipinong panday. Bakit mahalaga si Panday Pira? Sapagkat siya ang kauna-unahang Pilipinong artillery master. Siya ang nagpatunay na may teknolohiya ang mga katutubo bago dumating ang Espanya. Siya ang simbolo ng henyo ng mga Pilipino na kinilala maging ng mananakop. Siya ang patunay na bago pa man dumating ang mga Kastila, may sariling agham at sining ang ating kapuluan. At higit sa lahat, siya ang simbolo ng bayani ng talino, hindi ng espada o sigaw. Hindi siya general, hindi siya revolusyonaryo, hindi siya pinuno ng hukbo. Isa siyang panday. Ngunit ang kanyang nagawa ay lumampas sa panahon. Lumampas sa kuta ng Intramuros. Lumampas sa mga digmaan at pananakop. Ang kanyang pasngalan ay patuloy na binibigkas ng kasaysayan bilang patunay na ang Pilipino ay may kakayahang gumawa, lumaban at mag-isip ng mas mataas kaysa sa inaakala ng sinuman. Ang ingay ng kanyang kanyon ay matagal nang tumigil. Ngunit ang ingay ng kanyang pamana ay patuloy na bumubulong sa kasalukuyan. Na tayo ay bayan ng talino, ng husay, ng likas na henyo. Ito ang buhay ni Panday Pira, ang panday na humubog sa kasaysayan gamit ang bakal at apoy. Isang bayani na tahimik ngunit naririnig ng kasaysayan. Isang panday na hindi lamang gumawa ng sandata, kundi gumawa ng simbolo ng kakayahan at pagkamalikhain ng lahing Pilipino.